May tatlong magi o sa ibang tawag ay mga pantas na nag-aaral ng mga bituin sa kalangitan. Habang ini-scan nila ang kalangitan, nakita nila ang isang makinang na bituin sa langit. Bilang mga pantas, alam nila na simbolo ito ng isang mahalagang kasaysayan ng mundo. Agad silang naghanda at sinundan ang makinang na bituin sa langit. Lingid sa kanilang kaalaman, magiging bahagi sila ng pangyayaring pag-uusapan magpakailanman. Ang mga magi ay hindi talaga mga hari ayon sa Biblia. Sa sinaunang mundo, ang salitang magi ay tumutukoy sa isang uri ng mga pantas o pari. Karaniwan mula sa Persia at Babylonia. Sila ay mga edukadong tao, dalubhasa sa pag-aaral ng mga bituin, interpretasyon ng mga panaginip, at pagbasa ng mga palatandaan ng kalangitan. Sila ang mga tagapagpayo ng mga hari. Sila ang mga tagabasa ng mga tanda sa langit at naniniwala sila ang mga bituin ay nagpapahayag ng kalooban ng banal. Para sa mga magi, walang bituin ang basta lumilitaw lamang. Kapag may kakaibang pangyayari sa langit, may kahulugan nito. Naniniwala sila na ang kapanganakan ng mga dakilang pinuno ay may kaakibat na tanda sa kalangitan. Ang hindi pansinin ang mga ganitong palatandaan ay isang malaking pagkukulang hindi lamang sa kaalaman kundi sa pananampalataya. Dagdag pa rito, mula pa sa pagkakabihag ng mga Hudyo sa Babylonia, ang mga kasulatan at propesiya tungkol sa isang darating na Mesiyas ay kilala na rin sa silangan. Kaya nang makita ng mga magi ang kakaibang bituin at nang ito'y tumugma sa mga sinaunang propesiya, nakarating sila sa isang malinaw na konklusyon. May pinanganak na hari. Ito ang naging dahilan kaya sila agarang naghanda at naglakbay patungo sa lugar kung saan nakatala ang bituin. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay. Mahaba at mapanganib. Pumasok sila sa lupain ni Herod the Great, isang hari na kilala sa pag-aalis ng sinumang banta sa kanyang kapangyarihan. Nang matagpuan nila ang sanggol na si Hesukristo, nagulat sila na walang palasyo. Isang tahanan lamang, isang simpleng pamilya, at isang batang walang panlabas na kapangyarihan. Ngunit ginawa ng mga magi ang hindi inaasahan. Sila ay lumukod at naghanda sila ng mga handog para sa isang hari. Ginto, kamangyan, at mira. Ginto, sagisag ng pagkahari. Kamangyan, handog sa mga banal. At mira. Maaring hindi pa nila lubos na nauunawaan ang hinaharap, ngunit malinaw ang kanilang pinahayag. Ang batang ito ay mahalaga sa langit at sa lupa. Ang mga magi ay hindi Hudyo, hindi taga-Israel, hindi kabilang sa bayan ng Tipan. Ngunit sila ang ilan sa unang kumilala kay Jesus. Ipinakilala ng kanilang pagdating na ang kwento ni Jesus ay hindi lamang para sa iisang bayan, kundi para sa buong sangkatauhan. Maraming salamat sa panonood mga ka-factors. Sana nagustuhan ninyo ang topic natin ngayon. Kung may naisip pa kayong topics, ilagay lamang ninyo ito sa comment section.
Huwag nyo din kalimutang mag-like at mag-share. Malaking tulong ito sa YouTube algorithm. Oo, ang algorithm na walang katapusan naman talaga. At sana ay mag-subscribe na rin kayo sa channel na ito. Tulungan ninyo sana akong maabot ang pangarap kong maging isang sikat na YouTuber. Maraming salamat uli sa panonood mga ka-factors. God bless sa inyo at happy Three Kings.